Kabanata 12:01, Purong pisikal na katawan. Nang makita ito ng lahat, hindi nila maiwasang mapasigaw sa gulat. Bilang makapangyarihang figure, natural nilang nakita ang kakaiba ng dalawang suntok ni Chinyu. Umasa siya sa kanyang pisikal na katawan upang sirain ang aking spell. Hindi maiwasan ng makapangyarihang figurang iyon na magkaroon ng kaunting takot sa kanyang mukha. Paano nakakatakot ang pisikal na katawan ng salitang ito? Ito ang unang pagkakataong umasa si Chinyu sa kanyang pisikal na katawan para lumaban, at ang epektong dala nito ay lampas sa imahinasyon. Sa ngayon, ang katawan ni Chinyu ay parang bakal at bakal, na parang walang spell na makakasakit sa kanya. Chinyu, mabilis na itigil ang Sky Blood Rainbow. Sa lupa, tila ginagawa ni Yeching ang kanyang makakaya upang isigaw ang mga salitang ito. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, "Okay, nakuha ko." Pagkatapos sabihin ito, humakbang pasulong si Chinyu, na para bang naglalakad siya ng maluwag patungo sa Sky Blood Rainbow. Ang salubing ito ng pagkilos na parang walang ibang tao sa paligid ay agad na nagpagalit sa maraming makapangyarihang mga figure. Naglakas loob kang baliwalain kami. Nililigawan mo si kamatayan. Sa isang sandali, higit sa 20 makapangyarihang tao ang sunod-sunod na sumalakay. Ang kinang na pumuno sa kalangitan ay parang isang malakas na ulan habang dumiretso ito sa Chinyu. Gumisi si Chinyu. Itinaas niya ang magkabilang braso niya at sinuntok ng malakas. Ito ay malinaw na isang suntok mula sa kanyang pisikal na katawan, ngunit nagdulot ito ng napakalakas na enerhiya ng chi na nasimot. Ang enerhiya ng chi ay tumagos sa spell at agad na nakarating sa harap ni Tian Zuehong. Nagbago ang ekspresyon ni Tian Zuehong at nagmamadali siyang sumigaw, "Tigilan mo siya." Ads by Pop Future. Kahit na ayaw niyang makipag-away kay Chinyu, hindi siya mapakali sa ganoong kalaking plano. Agad siyang naglabas ng itim na ilaw. Isang malaking itim na kamay ang biglang lumitaw mula sa kawalan at humarang sa harap ni Tian Zuehong. Gayunpaman, ang nakakagulat ay ang malaking itim na kamay ay agad na nagkalat at naging itim na ambon na nawala ng walang bakas. Bang! Isang nakakatakot na enerhiya ng chi ang bumagsak sa katawan ni Tian Zuehong. Si Tian Zuehong ay agad na binasag pabalik ng paulit-ulit at tuloy-tuloy siyang nagdere ng dugo. Ang spell na malapit ng makumplito ay tumigil din sa sandaling ito. Ang mga ekspresyon ng lahat ng naruroon ay lubhang komplikado. Maliban sa pagkabigla, nagkaroon pa ng kalituhan. Kakaiba, ang suntok na ito ay malinaw na walang kahit katiting na pagbabago sa espiritual na enerhiya, ngunit bakit mayroon itong nakakatakot na chi energy? Hindi man lang nahawakan ng kamao ang Sky Blood Rainbow, ngunit pinilit itong bumalik. Ito. Anong uri ng kakaibang spell ito? Hindi ito isang spell. Tumulo ang pawis na kasing laki ng bin sa noo ni Teng. Hindi isang spell. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Hiteng sa nanginginig na boses, ito ay hangin lamang mula sa kanyang kamao. Ang hangin mula sa kanyang kamao. Sa sandaling ito, ang lahat ay huminga. Ang hangin lang mula sa kanyang kamao ay sapat na upang masira ang spell ni Hiteng. Saka anong kapangyarihan meron ang kamao niya? Imposible, talagang imposible. Napakamot ng ulo ang isang makapangyarihang figure. Ads by Pop Future. Gaano man kalakas ang batang ito, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi posibleng umabot sa ganoong antas. Siguradong mali ang paghusga mo sa kanya. Panoorin kung tinatakan ko ang batang ito. Isang makapangyarihang figure ang nagkusa na umatake. 2 gintong tanikala ang lumipad mula sa kanyang manggas. Agad na dumating ang mga kedena sa harap ni Chinyu at mahigpit siyang iginapos. Ang chain na ito ay nabuo mula sa Special Secret Arts. Walang sino man ang makakapag-break it. Bago natapos ng makapangyarihan sa lahat ang kanyang mga salita, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang kanyang kedena ay hindi tumagal ng kalahating segundo bago ito nabasag ng katawan ni Chinyu. Napakapangit ng ekspresyon ni Hiteng. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Chinyu sa gilid. Mula sa sandaling bumaba si Chinyu hanggang sa sandaling umatake siya, walang kahit isang bakas ng pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya. Sa madaling salita, umaasa lang si Chinyu sa kanyang katawan para lumaban.
Paano siya biglang lumaki sa ganoong antas, nag-igting ang mga ngipin niya, puno ng ayaw ang puso niya. Sa pag-asa lamang sa kanyang pisikal na katawan para durugin ang isang grupo ng mga paborito ni Heaven, alam ni Heaven kung gaano siya kitikot pagkatapos gamitin ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa sandaling ito, may balak pa siyang umatras, nagbabalak na lisanin ang mahirap na lugar na ito. Imposible, talagang hindi niya makakamit ang ganoong antas sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang pisikal na katawan, malamig na sabi ng isang makapangyarihang figure. Nabuhay tayo ng mahigit 1,000 taon, ngunit hindi pa tayo nakakita ng ganoong pisikal na katawan. Ito ay peke, ito ay tiyak na peke. Nang matapos magsalita ang makapangyarihang figurang ito, sumabog na ang bala ni Jinyu. Sa sobrang bilis, nakarating siya sa harapan niya sa isang kisap mata. HM. Ads by Pop Future. Bago pa makapag-react ang makapangyarihang figurang iyon, naglabas na si Jinyu ng 2 suntok na may malakas na putok. Dama po ang isang suntok sa kanyang dibdib, at ang isa sa kanyang ulo. Nanlaki ang mga mata ng makapangyarihang figurang iyon. Bago pa man siya makakita ng malinaw ay bumagsak na ang kanyang katawan sa lupa. Ang malakas na puwersang tumagos ay dumaan sa kanyang ulo at direktang winasak ang kanyang primordial spirit. 2 suntok, at isang malakas na figure ang bumagsak sa lupa. Walang nang ahas na isipin ito. Isunog mo ang iyong essence blood. Kung hindi, ang iyong kapalaran ay kapareho ng sa kanya, iniwas ni Jinyu ang kanyang tingin sa mga makapangyarihang figure na naroroon at sinabing walang pakialam. Lahat, mabilis na magsanib puwersa at patayin siya. May sumigaw sa takot. Ang iba pang mga tao ay bumalik din sa kanilang katinoan sa sandaling ito. Mabilis silang nagtipon at bumuo ng isang grupo. Sa isang sulyap, parang si Jinyu lang ang nakapaligid sa mahigit 20 sa kanila. Nasusunog na Silver Dragon Break. Isang makapangyarihang figure ang umungal sa galit habang ang isang spell ay sumara kay Jinyu. Sa pagkakataong ito, tinanggap ni Jinyu ang suntok. Bahagya niyang itinagilid ang katawan at umiwas. Misteryosong Heavenly Emperor Axe. Isang malaking banal na palakol ang bumaba mula sa langit, na parang gusto nitong hatiin ang mundo sa kalahati. Purple Feather Imperial Spear. Ang liwanag ng sibat sa malapit na dulo ay tumago sa kawalan at agad na nagpaputok ng daan-daang sibat. Ang bawat makapangyarihang figure ay hindi na nang ahas na itago ang kanilang lakas. Inilabas nilang lahat ang kanilang mga trumpo at spells. Gayunpaman, ang mga galaw ni Jinyu ay hindi maihahambing na simple. Walang mga flashy spells, tanging mga payak at walang palamuti na mga kamao. Bawat suntok niya ay tila naglalaman ng napakalakas na puwersa. Kaakibat ng malabakal niyang katawan, para siyang masayang namamasyal sa gitna ng maraming spell. Ang mga spells na pumuno sa kalangitan ay nayanig na ang eksena sa isang gulo. Ang tarangkahan ng bundok ay gumuho, at ang lupa ay lumubog sa limot. Dumaan si Jinyu sa maraming kakaibang spell at nilapitan ng ilang makapangyarihang figure. Sa bawat hakbang niya, mas lumalakas ang pressure. Mukhang hindi magagamit ng batang ito ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Parang may napansin. Lahat, huwag siyang makalapit. Walang makakatagal sa isang suntok mula sa kanya. Kabanata 1202, nabasag ng isang sampal. Nakita na nila ang mga kapintasan ni Jinyu. Mula sa sandaling nagpakita siya hanggang sa sandaling pinatay niya ang makapangyarihan, hindi siya gumamit ng anumang espiritong enerhiya. Ito ay sapat na upang patunayan na ang kasalukuyang Jinyu ay maaari lamang umasa sa kanyang pisikal na katawan upang lumaban. Nakita din ni Hiteng ang kakaibang ito. Siya, na dati nawalan ng pag-asa, ngayon ay may kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Dahil hindi niya magagamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan, kahit gaano pa kalakas ang kanyang pisikal na katawan, mayroon pa rin siyang pagkakataon na patayin sila. Talagang minamaliit kita. Tumangala si Jinyu sa mga tao na nagpapaatres sa langit at hindi maiwasang mapangiti. Pero ano? Kahit hindi ko magamit ang aking espiritual na kapangyarihan, maaari pa rin kitang patayin. Pagkatapos sabihin iyon, tinapakan ni Jinyu ang kanyang mga paa at ang kanyang katawan ay bumangon mula sa lupa. Isang malalim na bitek ang naiwan sa lupa.
Umaasa sa napakalaking lakas sa ilalim ng kanyang mga paa, bumaril siya patungo sa 20 makapangyarihang figure. Buzz! Isang makapangyarihang figure ang nagunat ng kanyang palad at inihagis ang isang malaking gintong lambat, na hamarang sa daraanan ni Chinyu. Ang malaking lambat na ito ay likas na nakagapos sa mga tao, ngunit sa harap ni Chinyu, mahigpit itong kumapit ng kalahating segundo bago ito marahas na napunit. Sa kalahating segundo, umatras na sila ng ilang daang metro. Ads by Pop Future. At mayroong kahit isang makapangyarihang figure na sinamantala ang pagkakataong ito na umasa sa kanyang kakayahang maglakbay sa kalawakan upang bumuo ng mga seal. Ilang malalaking seal ang biglang lumitaw sa harap ni Chinyu at dumikit sa katawan ni Chinyu sa napakabilis na bilis. Ang malaking selyo na ito ay lubhang kakaiba. Ito ay tulad ng isang makamandag na insekto na gustong sundan ang mga butas ni Chinyu at mag-drill sa kanyang katawan, na naghiwa-hiwalay sa katawan ni Chinyu mula sa loob. Ang selyong ito ay maaaring pumasok sa kanyang mga buto sa pamamagitan ng kanyang mga butas at makabasag ng kanyang katawan, malamig na sabi ng isang makapangyarihang tao. Hintayin kong gumamit ako ng kaunting lakas. Siguradong mapapatay ko siya. Pagkasabi nito, dahan-daang pumikit ang makapangyarihang figurang ito. Itinaas niya ang kanyang daliri at bumulong ng kung ano, na para bang siya ay tahimik na umaawit ng isang incantation habang kinokontrol niya ang kakaibang selyo na iyon mula sa manipis na hangin. Ngunit sa isang maikling sandali, isang bakas ng pagkalito ang sumilay sa kanyang mukha. Ano ang mali? Tanong ng isang makapangyarihang eksperto. Nasaan ang mga butas ng kanyang katawan? Ang dakilang selyo na ito ay sadyang hindi kayang salakayin ang kanyang katawan. Habang nagsasalita siya, nanginginig ang katawan ni Chinyu, at ang Great Seal ay naalis na sa kanyang katawan. Ang lahat ng magagandang seal ay sumabog sa gilid, na nag-iiwan ng mga itim na marka sa hangin. Malamig ang mukha ni Chinyu habang patuloy ang pagbaril sa kanila. Bago ako pumunta sa Holy Region, kailangan kong patayin kayong lahat, malamig na sabi ni Chinyu. Chinyu, huwag kang maging mayabang. Paano kung mayroon kang isang walang kapantay na pisikal na katawan? Maaari ka pa rin naming unti-unting maubusan hanggang mamatay. Hindi napigilan ni Chinyu ang tumawa ng malakas. Ads by Pop Future. Ubusin mo ako hanggang mamatay. Sa palagay mo ba ay mas mabilis na nauubos ang espiritual na kapangyarihan o mas mabilis na natutunaw ang pisikal na katawan? Napakunot ang sulok ng bibig ni Chinyu. Tulad ng sinabi ni Chinyu, ang lahat ng spell ay umaasa sa spirit energy bilang pundasyon. Gayunpaman, ang pagkonsumo ng enerhiya ng espiritu ay kadalasang napakabilis. Kahit na ang mga makapangyarihang tao ay hindi makakatagal sa isang labanan. Gayunpaman, iba ang pisikal na katawan. Ang lahat ng kapangyarihan ng pisikal na katawan ay nagmula sa pangunahing katawan at hindi umaasa sa enerhiya ng espiritu. Sa antas ni Chinyu, kahit na nag-away sila ng isang buwan, mapanatili pa rin niya ang kanyang peak. Pagkatapos ng paalala ni Chinyu, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ng makapangyarihang mga figurang ito. Natuyo na ang ating dugo at chi. Natatakot ako na hindi tayo makakapit ng masyadong matagal. Lihim na sinabi ng isang makapangyarihang tao na hindi maganda ang hitsura. Sa totoo lang, ang ilan sa mga makapangyarihang tao ay nagsimula ng makaramdam ng pagbaba ng kanilang panloob na chi. Ang mga spell na kanilang pinakawalan ay lahat ay binasag ni Chinyu sa isang suntok. Kung magpapatuloy ito, malamang na sila ay pagod na pagod ni Chinyu. Hindi tayo maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban ng ganito. Alinman, tayo ay makipag-ayos, o lalaban tayo hanggang kamatayan at patayin siya. Iminungkahi ng isang tao. Makipag-ayos. Sa tingin mo ba ay makikipag-ayos sa iyo ang isang tulad ni Chinyu? Huminga ng malalim si Hiteng. Bakas ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata nang sabihin niya sa mahinang boses, lahat, magsanib sanhi. Kahit anong halaga ang dapat nating bayaran, kailangan natin siyang patayin. Kung hindi, tiyak na mamamatay tayo. Matapos marinig ang mga salita ni Teng, natagpuan din ng maraming makapangyarihang tao ang kanilang target. Kinokontrol nila ang distansya sa pagitan nila ni Chinyu habang umaatake sa mga gilid. Bagamat malakas ang pisikal na katawan ni Chinyu,
Ang malaulan na mga spell na pumupuno sa kalangitan ay nagbigay din sa kanya ng sakit ng ulo. Walang mapagtataguan. Ads by Pop Future. Ang mga sinag ng liwanag ay tumama sa parang bakal na katawan ni Chinyu, na nagbuga ng nakakabinging pagsabog. Ang mga taong ito ay pawang mga dalubhasa sa lahat, at ang mga spelling na kinokontrol nila ay hindi simple. Kahit na hindi nila mapatay si Chinyu, nagdulot pa rin sila ng bakas ng sakit. Bang! Sa ilalim ng torchlight, si Chinyu ay paulit-ulit na binugbog pabalik. Agad na sinamantala ng mga bihasang dalubhasa ang pagkakataong ito at pinakawalan ang kanilang mga spell. Isang malaking kamay na kumikislap na may nakakatakot na liwanag ang biglang umunat mula sa likod ni Chinyu. Ang malaking kamay na ito ay kulay abu-puti, at ang bawat pulgada nito ay kasing talam ng talam. Kahit na ang mga buhok sa palad ay maaaring maputol sa bakal. Ang malaking kamay ay nakaunat mula sa kawalan, at halos wala nang mapagtataguan. Umikot pa ang kamay sa likod ni Chinyu at biglang tumusok sa mata ni Chinyu. Mamatay. Galit na umuungal ang isang makapangyarihang figure. Sa ganoong kritikal na sandali, hindi lamang hindi natarante si Chinyu kahit kaunti, nagpakita pa siya ng bakas ng malamig na ngiti. Ngayon na, nagsikip ang mga mag-aaral ni Chinyu. Itinaas niya ang kanyang mga braso at hinampas iyon patungo sa kanyang likuran. Ang lakas ng elbow strike na ito ay walang kapantay. Sa isang iglap, winasak nito ang kawalan sa likod niya at walang awa na binasag ang makapangyarihang eksperto na nagtatago sa kawalan. Sa ilalim ng elbow strike na ito, ang makapangyarihang ekspertong iyon ay agad na nahulog mula sa kawalan, at dumaloy ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi siya binigyan ni Chinyu ng pagkakataong magsalita. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinadala ang isang malaking palad patungo sa kanyang ulo. Ang malutong na tunog ay lubhang nakakatainga. Sa sandaling ito, ang sariwang dugo ay namumulaklak na parang isang nakakabighaning bulaklak. Ang kanyang ulo at primordial spirit ay agad na nabasag. Ang maraming makapangyarihang tao sa di-kalayuan ay labis na natakot. Baka sa mga mukha nila ang takot. Iyon ay isang makapangyarihang figure. Ang katawan ng isang makapangyarihang figure ay walang kapantay na makapangyarihan. Ang bawat pulgada ng laman at dugo ay isang kayamanan. Pero ngayon, nabasag ito ng isang sampal. Ang higit na nakakatakot ay ang makapangyarihang figure, na ang kakayahang mabuhay ay napakalakas, ay hindi man lang nakatakas sa kanyang primordial spirit at namatay sa ilalim ng sampal na ito. Kabanata 1203, Burning Blood Essence ay walang silbi. Ang gayong nakakatakot na katawan ay nagpanginig sa lahat sa takot. Kahit na ang ating dugo ay naubos, ang ating mga katawan ay ang tunay na katawan ng makapangyarihang mga figure, sabi ng isang makapangyarihang figure na may seryosong ekspresyon. Kung alam nating mangyayari ito, hindi sana tayo nasangkot sa gulo na ito. Ano bang masama sa paghihintay sa pagbubukas ng Holy Region? Tama. Sinabi nila na sila ang numero 1 sekta sa mundo, ngunit sa huli, 2 beses nilang pinukaw ang Diyos na ito ng mga salot. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Hiteng habang sinabi niya, ang mga plano ay hindi makakasabay sa mga pagbabago. Walang umasa na hindi aalis si Chinyu. Kung iyon ang kaso, dapat nating patayin si Chinyu. Kung hindi, tiyak na uulitin natin ang parehong pagkakamali. Hindi pa rin tayo makakapunta sa Holy Region. Ang mga salitang ito ay nagpaalala sa marami sa mga pangunahing kapangyarihan. Noong nakaraan, hindi man lang sila naglakas loob na ipakita ang kanilang mga mukha. Ngayong muli nilang nasaktan si Chinyu, paano sila magkakaroon ng pagkakataong makapunta sa antas ng santo sa susunod na pagkakataon? Iminumungkahi ko na sunugin ng lahat ang kanilang esensya ng dugo at patayin siya ng direkta. Sumulyap si Hiteng sa kanila at sinabi, "Haha, what you say is easy. Hindi masakit na tumayo dyan at makipag-usap, malamig na nguso ng isa." Inilagay ni Hiteng ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, "Kung magpapatuloy ito, ang iyong panloob na chi ay mauubos at ikaw ay mamamatay. Baka may pagkakataon ka pa kung susubukan mo." Lahat ay nag-uusap, ngunit walang gustong sunugin muna ang kanilang dugo. Bukod dito, ang mga kahihinatnan ng pagsunog ng kanilang kakanyahan ng dugo ay magiging mas seryoso.
Walang handang tiisin ito. Ads by Pop Future. Boom! Habang nag-uusap sila, naglakad na si Chinyu. Pumakbang siya sa hangin at naikuyom ang kamao. Sa isang iglap, nagpakita siya sa harap ng lahat. Nagsimula na naman ang malaking labanan. Ngayon, ito ay nalalapit na at walang puwang para sa talakayan. Ang mga hindi nakaiwas sa oras ay nasugatan ng husto sa suntok na ito. Ang kanilang mga katawan ay nasa bingit ng pagkabasag. Maraming dalubhasang dalubhasa ang sunod-sunod na nagpakawala ng kanilang sining. Ang mga bundok at ilog ay nabasag, at lahat ng nasa harap ng kanilang mga mata ay naging wala. Ito ay isang hindi pa naganap na labanan. Si Chinyu ay nag-iisang lumalaban sa 20 eksperto. Ito ay simpleng hindi narinig. Kung tutuusin, walang spirit energy si Chinyu, kaya napakadali para sa kanya na humiwalay. Sa makatuwid, ang labanan ay nasa isang estado ng pagkabalisa. Hindi nila maaaring saktan si Chinyu, at si Chinyu ay makakaasa lamang sa oras para mahuli sila. Ang labanang ito ay ipinaglaban mula araw hanggang gabi. Punong-puno ng langit ang layunin ng pagpatay, at ang layunin ng labanan ay lumundag na parang dragon. Ang makapal at mabigat na panloob na chi ay parang isang madilim na ulap na pumawi sa kalangitan, na idiniin pababa sa mga tao hanggang sa hindi sila makahinga. Ang ilang makapangyarihang figure ay tila hindi na makatagal pa. Ang kanilang panloob na chi ay lumubog sa isang estado ng kawalan ng espiritu, at sinamantala ni Chinyu ang pagkakataon na durugin ang kanilang mga ulo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga makapangyarihang figure na ito ay hindi malaki, at walang exception. Tinagtagal, may mga taong hindi na makatagal. Ads by Pop Future. Sa sandaling masiraan ng loob ang kanilang panloob na chi, hindi na nila maiiwasan ang galit na pagtugis ni Chinyu. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga pisikal na katawan ay hindi na mababawi. Ano man ang pamamaraan na kanilang ginamit, ang huling resulta ay magiging pareho. Sa halip na mamatay sa duwag na kamatayan, mas mabuting lumaban hanggang kamatayan. Matapos umungol ang isang makapangyarihang figure, siya ang unang nagsunog ng kanyang asensya ng dugo at pilit na ibinalik ang kanyang lakas sa sukdulan nito. Isang tunay na makapangyarihang figure ang nagpakita ng kanyang sarili sa sandaling ito. Iba't ibang aura ang umalangaw-ngaw na parang mga alon, na nahawa sa lahat ng naroroon. Sa wakas ay hindi mo na ito napigilan. Hindi napigilan ni Chinyu ang malamig na pagtawa. Sa tingin mo ba ay mababago ng pagtapak sa makapangyarihang realm ang kalalabasan? Papatayin kita pareho lang. Si Chinyu ay humakbang pasulong at dinurog ang lupa. Ang kanyang katawan ay bumangon mula sa lupa at dumiretso sa makapangyarihan. Ang makapangyarihan, na ang asensya ng dugo ay nasunog, ay napuno na ng kumpiyansa. Sa harap ng pagsabog ni Chinyu, nakakagulat na hindi siya umiwas. Sa halip, binalak niyang makipagkita kay Chinyu ng direkta. Iginalaw niya ang kanyang palad, at isang bulaklak na may nakasisilaw na ningning ang namuo sa kanyang dibdib. Ang bulaklak ay napuno ng panloob na chi ng pagkasira. Habang gumagalaw siya, bumaril ang bulaklak patungo kay Chinyu. Ang kakaibang madilim na lilang ningning ay tila sumanib sa kawalan. Habang lumulutang ito, patuloy na nanginginig ang walang laman sa paligid. Hindi nagtagal, dumating ang bulaklak sa harap ni Chinyu, na parang gusto nitong pasabugan si Chinyu. Ads by Pop Future. Gayunpaman, malamig na tumawa si Chinyu. Ang kanyang mga kamao ay naging mga palad, at ang kanyang dalawang malakristal na palad ay aktwal na humawak patungo sa bulaklak na may napakaraming mapanirang kapangyarihan. Pilit na umungal si Chinyu, at lumitaw ang mga asul na ugat. Isang hindi maisip na kapangyarihan ang natipon sa kanyang mga palad. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, ang bulaklak ng isang makapangyarihang figure ay dahan-daang nadurog at sumabog. Hindi lumitaw ang pagsabog na inaasahang sisira sa mundo. Sa halip, naglabas ito ng pu na tunog sa palad ni Chinyu, at pagkatapos ay nawala sa manipis na hangin. Hindi napigilan ni Chinyu ang malamig na pagtawa. Napatingin siya sa makapangyarihang ito na pilit na sinunog ang kanyang asensya ng dugo at hindi napigil ang tumawa ng malamig. Nag-condense ka ng kalahating araw, at nag-condense ka ng fart. Nagbago ng husto ang ekspresyon ng makapangyarihang iyon.
Ito ay isang uri ng kahihiyan, ngunit ang ganitong uri ng kahihiyan ay naging dahilan upang wala siyang balak pabulaanan. Sa halip, may balak siyang umatras. Ito ba ang pamamaraan ng isang makapangyarihang figure na tulad mo? Sa tingin ko ay ganoon lang. Malamig na tumawa si Chinyu. Agad niyang sinamantala ang pagkakataon nang siya ay tulala at humakbang sa harap nitong makapangyarihan. Sa oras na tumalikod siya at umatras, huli na ang lahat. You. Let go of me. Takot na sabi ng makapangyarihang tao. Let go of you. Sa tingin mo, posible ba iyon? Ngumisi si Chinyu, na nagpapakita ng isang subo ng puting ngipin. Nang makita ng makapangyarihang figurang ito na hindi maganda ang sitwasyon, nagngangalit siya at direktang pinutol ang magkabilang braso niya, at nagpaputok ng paurong. Sa pagtingin sa dalawang braso sa kanyang mga kamay, itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumawa ng malakas, tumutulo ang pawis. Ito ba ay isang makapangyarihang figure? Pinutol ang kanyang sariling mga braso para lamang mabuhay. Tumawa si Chinyu. Ang kanyang pagtawa ay napakatainga, dahilan upang ang puso ng lahat ay natatakpan ng anino. Kahit sunugin niya ang asensya ng dugo niya, hindi pa rin siya ang kaparehan niya, may mahinang boses. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ito, maaari lamang nating labanan ito sa kanya. Isang makapangyarihang figure ang nagunat ng kanyang kamay, at isang magic artifact na parang incense burner ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling maalis ang mahiwagang kasangkapan, isang banal na kapangyarihan na maaaring yumanig sa puso at kaluluwa ng isang tao. Ito ay isang napaka-sinaunang magic tool na naglalaman ng hindi kilalang at nakakatakot na kapangyarihan. Kabanata 1204, ang taong nasa loob ng katawan ni Teng. Parang nararamdaman ng lahat ang pambihirang aspeto ng magic artifact na ito, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Malamig niyang sinabi, bakit hindi mo inilabas ang bagay na ito kanina? Bakit kailangan mong maghintay hanggang sa mamatay ang napakaraming tao? Ang makapangyarihang figure na iyon ay malamig na tumingin sa kanya at sinabing, madali para sa iyo na sabihin iyan. Ang bagay na ito ay isang bagay na nagil iligtas buhay para sa akin. Hindi ko lang ito aalisin sa isang kritikal na sandali. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan niya ang magic tool sa kanyang kamay at malamig na tumingin kay Chinyu. Chinyu? Kung handa kang palayain kami ngayon, maaari naming ihinto ang digmaan, malamig na sabi ng makapangyarihan. Halatang ayaw niyang gamitin ang magic tool na ito, lalo na sa oras na ito. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabing, syempre kaya kitang bitawan, ngunit hindi siya makakapunta. Itinuro ng daliri ni Chinyu ang direksyon ni Hiteng. Nagbago ang ekspresyon ni Hiteng. Naramdaman niya agad na may mali. Kayong lahat ay nasa Almighty Realm. Kung gusto mong hadlangan ang landas ni Teng, hindi dapat magkaroon ng masyadong maraming problema, tama ba? Walang pakialam na sabi ni Chinyu. Sumigaw si Hiteng, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Ang pangalawang anak ay makasalanan at tuso. Malinaw na sinisikap niyang makipaghiwalay sa atin. Gayunpaman, ang lahat ay bahagyang naantig. Ang Chinyu na ito ay parang isang hindi malulutas na bundok na puno ng panganib. Ang pinakamahalaga, ang kanyang hinaharap na landas ay malamang na walang limitasyon. Ngayon, sa kanyang pisikal na katawan ng isang martial saint, nagawa niyang pumatay ng isang makapangyarihang figure. Ang langit lang ang nakakaalam kung gaano kitikot ang kanyang kinabukasan. Ads by Pop Future. Totoo ba ang sinabi mo? Malamig na tanong ng isang makapangyarihang tao. Talagang totoo, mahinang sabi ni Chinyu. Wala akong masyadong awayan sa inyo, pero iba itong Hiteng. Marami na siyang nagawang kasamaan at dapat mamatay. Nagsimula nang mawala ng pasensya si Chinyu matapos makatakas ng paulit-ulit. Sige, maaari tayong sumang-ayon dito, ngunit mayroon pa rin tayong isang kondisyon. Sabi ng makapangyarihang figure na may hawak ng magic weapon. Bahagyang tumango si Chinyu, na nagpapahiwatig na magpatuloy siya. Dapat may bahagi tayo sa kota para makapunta sa antas ng santo, malamig na sabi ng makapangyarihang eksperto. Walang problema. Muling sumang-ayon si Chinyu, nagbigay ng konsesyon. Naging sanhi ito ng sobrang pangit ng mukha ni Teng.
Galit niyang tinitigan ang lahat, pagkatapos ay sumigaw, nababaliw na ba kayong lahat? Naniniwala ba kayo sa mga salita ng batang ito? Bakit hindi? Sa unang pagkakataon pa lang namin kayo nakilala. Gumisi ang isang makapangyarihang figure. Tama. Sa paningin namin, wala kang pinagkaiba kay Chinyu. Habang nagsasalita siya, itong 20 dagdag na tao ay nakatalikod na at pinalibutan siya Teng. Hiteng nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi niya inaasahan ang ganoong kahihinatnan. Agad niyang gustong maging itim na fog at tumakas sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Maraming makapangyarihang tao ang kumilos ng sabay-sabay at tinatakan ang espasyong ito. Si Hiteng ay walang banal na kapangyarihan na kinailangan ni Chinyu na basagin ang espasyong ito. Kahit na gamitin niya ang lahat ng kanyang sining, hindi pa rin siya makakalusot sa espasyong ito. Ads by Pop Future. Sige, nagawa na natin ang dapat nating gawin, sabi ng isang makapangyarihang figure. Pwede na ba tayong umalis? Napangiti si Chinyu. Huwag kang mabalisa. Lahat, bakit hindi kayo manatili sandali? Narinig mo ba yon? Pinaglalaroan ka nitong Chinyu na ito. Umuungol si Hiteng. Maraming makapangyarihang figure din ang tila nag-aalinlangan. Chinyu, kailangan mong tuparin ang iyong salita. Malamig na sabi ng isang makapangyarihang tao. Napangiti si Chinyu at sinabing, lahat, hindi na kailangang mag-alala. Dahil nangako ako sa iyo, talagang gagawin ko ito. Ang dahilan kung bakit kita pinananatili dito ay dahil gusto kong talakayin ang sinaunang array platform sa lahat. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Nagsisinungaling siya sa iyo. Ayaw pa ring tanggapin ni Hiteng. Gumisi si Chinyu at sinabing, Hiteng, malapit ka nang mamatay. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Alam ng lahat sa mundo na isa kang taksil na hamak. Sino ang magkakaroon ng magandang wakas kung makikipagtulungan sila sa iyo? Chinyu, huwag kang masyadong lumayo. Angle ni Hiteng. Hindi umimik si Chinyu. Umakbang siya at nakarating sa harap ni Hiteng. Malamig siyang tumingin kay Teng at sinabing, sa pagkakataong ito, gusto kong makita kung paano ka makakatakas. Sa sinabi nito, tiningnan ni Chinyu ang ilang makapangyarihang tao at sinabing, pakilok ako sa parehong espasyo na kasama niya. Okay. Bahagyang tumango ang maraming makapangyarihang figure. Agad silang gumamit ng special secret techniques para ikulong silang dalawa sa isang napakakipot na espasyo. Agad na nagpanik si Hiteng. Para siyang ibong takot, nanginginig. Halos lumunin na siya ng takot na kumalat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ads by Pop Future. Ikaw. Huwag kang lalapit. Takot na sabi ni Hiteng. Gumisi si Chinyu. Ang liit na espasyo, kahit na may mahusay kang kakayahan, hindi ka makakatakas. Si Hiteng ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungal, F*CQ. Ginamit niya muli ang parehong trick, at pinisil ng kanyang kamay ang itim na fog patungo kay Chinyu. Gayunpaman, kahit si Gu Xinghe ay natalo kay Chinyu, lalo pa ba si Teng. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at madaling hinampas ang kanyang palad. Pagkatapos, binato niya ng isa pang suntok ang dibdib ni Hiteng. Dumaan ang kamao sa kanyang dibdib at lumabas sa kanyang likuran. Isang malaking dagwang butas ang lumitaw sa harap ng lahat. Ikaw. Wow! Ibinuka ni Hiteng ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang bigla siyang tumalsik ng isang bibig ng dugo. Alam ni Chinyu na marami siyang pandaraya, kaya sa pagkakataong ito, hindi binalak ni Chinyu na bigyan siya ng anumang pagkakataon. Kinuyam niya ang kanyang kamao, at sumabog ang banal na kapangyarihan. Agad niyang binato ng suntok ang ulo ni Hiteng. Nanlaki ang mga mata ni Hiteng, at nagsikip ang kanyang mga mag-aaral, puno ng takot. Nang malapit nang tumama ang kamao ni Chinyu sa kanyang ulo, biglang nagbago ang kulay ng mga pupils ni Teng. Ang kanyang mga mag-aaral, na sa orihinal ay sobrang ordinaryo, ay biglang naging dalawang mag-aaral. Hindi lamang iyon, ang kanyang mga mag-aaral ay naging pula ng dugo, mukhang lubhang nakakatakot. Itinaas ni Hiteng ang kanyang kamay at hinawakan ang kamao ni Chinyu. Pero kahit na ganoon, nabali pa rin ang buto ng kamay ni Teng. Kumunot ang noo ni Chinyu,
at pagkatapos ay ngumisi, sa wakas ay lumabas na ang lalaki sa katawan mo. Tumingin si Hiteng kay Chinyu sa harap niya at ngumisi, "Salamat, kung hindi sa tulong mo, hinding-hindi ako bibigyan ng batang ito ng inisyatiba ng kanyang katawan." Cut the crap, matagal na kitang hinihintay. Lumaban tayo. Si Chinyu ay humakbang pasulong at sumambulat na may halimaw na fighting spirit. Kabanata 1205, ang legacy technique ng immortal na pagpatay sa sekta. Ang mga mata ni Hiteng ay nagbuga ng pulang dugong ningning. Ang ningning na ito ay lumutang sa hangin na parang panloob na chi. "Gusto ko ring makipag-away sa iyo," malungkot na sabi ni Hiteng. "Sa kasamaang palad, hindi ngayon ang oras. Sa palagay ko ay hindi mo sasamantalahin ang sitwasyon." Pinagpag ni Hiteng ang putol niyang braso at ibinuka ang kanyang bibig. Ngumisi si Chinyu, "Para sa taong katulad mo, ang pagpatay sa iyo ang tanging layunin. Tinasamantala ang sitwasyon. Kahit mamatay ka, tatapakan kita muli." "Hahaha, good. Good. Unfortunately, I will not make a move today. We will meet again if we are fated." Inihagis ni Hiteng ang mga salitang ito at diretsyong tumusok sa kawalan. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay bumangon sa kawalan at nakatakas. Ang bilis na iyon ay isang bagay na kahit na si Chinyu ay hindi maaaring ituloy ng kanyang malungkot na banal na mga mata. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot habang nakatingin sa direksyon na iniwan niya. Hindi niya inaasahan na makakatakas pa rin siya sa bandang huli. Ads by Pop Future. Sa kalagitnaan ng hangin, ang 20 makapangyarihang tao ay may mga solemn na ekspresyon na para bang naghihintay sila sa susunod na sasabihin ni Chinyu. "Chinyu? Wala itong kinalaman sa atin kung makatakas siya," hindi napigilan ng isang makapangyarihang figure na manguna at magsabi. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Sinabi kong hindi kita papatayin, kaya tiyak na hindi kita papatayin." Nang marinig ito ng lahat, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. "Lahat, sundan muna ako sa Heaven Gate. May pag-uusapan ako sa lahat," sabi ni Chinyu. Pagkatapos noon, naglakad si Chinyu sa gilid ni Yeching. "Commander Ye, are you alright?" tanong ni Chinyu. Umiling si Yeching at sinabing, "Hindi ito malaking problema. Dapat bumalik ka muna sa Heaven Gate. Gagamutin ko ang mga sugat mo mamaya," sabi ni Chinyu. Pumayag si Yeching at naglakad patungo sa Heaven Gate. Samantala, humakbang pasulong si Chinyu at naglakad hanggang sa gilid ni Tian Zuehong. Hindi pa nakakapasok si Tian Zuehong sa Martial Saint Realm. Wala siyang pagkakataong manalo laban sa kasalukuyang Chinyu. Ads by Pop Future. Ang lakas ng kamao na naanod ay lubhang nasugatan sa kanya at siya ay bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. "Chinyu? Bastard ka." Nagngangalit si Tian Zuehong sa mukha na puno ng puot. Ganap na hindi pinansin ni Chinyu si Tian Zuehong. Nag-squat siya sa harap ni Tian Zuehong at direktang nagtanong, "Sino ang taong nasa likod mo?" Biglang nagsikip ang mga pupil ni Tian Zuehong habang malamig niyang sinabi, "Alam mo na." Mukhang totoo ang sinabi ni Chu Hidaw. Kumunat ang noo ni Chinyu. "Magsalita ka. Sino ang taong nakakuha ng mana ng Immortal Slaying Sect? Kung sasabihin mo sa akin, baka mailigtas ko ang iyong buhay." Ang Heavenly Blood Rainbow, gayunpaman, ay nagsabi na may masamang ekspresyon sa iyong mga panaginip. "Hinding-hindi ko sasabihin sa iyo." Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na hawakan ang kamay ng Heavenly Blood Rainbow. Sa sumunod na segundo, bigla siyang nagpuwersa at agad na dinurog ang palad ng Heavenly Blood Rainbow. Ang sakit ay nagpatalsik kay Sky Bloodhong sa malamig na pawis. "Marami akong paraan ng pagpapahirap sa mga tao. Gusto mo bang subukan?" Nakangiting sabi ni Chinyu. Nagnganga ang mga ngipin ni Sky Bloodhong at sinabing, "Gusto ko ring sabihin sa iyo, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko talaga alam ang kanyang pagkakakilanlan." "Hindi mo alam ang kanyang pagkakakilanlan? Kung gayon paano mo malalaman na nakuha niya ang pamana ng Immortal Slaying Sect?" Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Ads by Pop Future. "Iyon ay dahil nararamdaman ko ang panloob na chi ng mga miyembro ng Massacre Immortal Sect," sabi ng Heavenly Blood Rainbow na may pawis sa kanyang ulo. "Internal chi.
Saka pwede mo ba akong turuan? Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabing. Umiling ang Heavenly Blood Rainbow at sinabing, hindi kita matuturuan. Maliban kung natanggap mo rin ang mana, mararamdaman mo lang ang kakaibang panloob na chi na iyon. At sabihin ko sa iyo, ang tanging mga taong nakatanggap ng manang ito ay ako at siya. Hanggat ako ay namatay, hindi mo na siya makikita. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, sinusubukan mo bang gamitin ito para i-blackmail ako at iligtas ang iyong buhay? Gusto mong pumunta mag-isa. Gumisi ang Sky Blood Rainbow. Masasabi ko lang sa iyo na kapag nagtagumpay ang tagapagmana, walang makakapidyaw sa kanya. Iniisip ng lahat ng tao sa mundo na ang ating Slaughterer Immortal Sect ay gumamit ng isang lihim na pamamaraan para makuha ang Divine Sense ng Earth Warriors. Sa katunayan, lubos mong minamaliit ang ating Slaughterer Immortal Sect. Noon, ang ating pagpatay na walang kamatayang sekta ay nagtayo ng isang pormasayon sa lahat ng malalaking kalawakan sa universo. Kung hindi dahil sa babaeng nakamaskara na nagdudulot ng gulo, matagal na tayong hindi magagapi. Kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, kung gayon, kung magtagumpay ang tagapagmanang iyon, muli siyang magtatayo ng isang pormasayon sa lahat ng malalaking galaxy. Tama. Siguradong tatapusin niya ang hindi natapos na dakilang plano ng ating walang kamatayang sekta. Sa oras na iyon, makikita ko kung sino sa inyo ang makakapidyaw sa kanya. Tumawa si Tian Suehong nang nakakaloko. Dahan daw ang tumayo si Chinyu. Ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan ang Sky Blood Rainbow sa lupa at sinabing, ang dami mong sinabi para lang maligtas ko ang buhay mo, tama. Hahaha. Wala kang choice kundi palayain ako. Kung hindi, lahat ng Lightstar area ay haharap sa isang sakuna. Parehas na tumawa si Sky Blood Rainbow. Saglit na natahimik si Chinyu, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, noon, nagawang patayin ng babaeng nakamaskara ang rurok ng walang kamatayang sekta. Sa tingin ko kaya ko ring patayin ang tagapagmana na iyon, kahit na magtagumpay siya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tian Suehong, at sinabi niya sa nanginginig na boses, Chinyu, ikaw, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Kasama ko, maaari mo siyang ganap na patayin sa simula. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, mas gusto kong makipaglaban sa malalakas na tao sa buhay ko. Dahil sinabi mo na hindi siya magagapi pagkatapos maabot ang mahusay na yugto ng tagumpay, talagang gusto kong makita ito. Lihim na naramdaman ni Tian Suehong na hindi maganda ang mga bagay. Nagmamadali niyang sinabi, maaari kong ibigay sa iyo ang lihim na pamamaraan ng Immortal Massacre Sect. Kapag dumating ang oras na iyon, maaari kang mag-set up ng isang pormasayon at makuha ang kanilang asensya na mga kaluluwa. Kabanata 1206, ang totoong mukha. At maaari akong maging especially iya mo at tulungan kang mahanap ang tagapagmana na iyon. Desperadong sigaw ni Sky Blood Rainbow. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, nagsimula siyang matakot. Lalo na noong naghintay siya ng maraming taon upang mabuhay muli. Para mabuhay, gagawin niya ang lahat. Pinalaki ni Chinyu ang Sky Blood Rainbow. Kailangang sabihin na si Chinyu ay lubos na interesado sa mga lihim na pamamaraan ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Paano ito? Marami pa akong magagawa. Ang Sky Blood Rainbow ay bumagsak sa malamig na pawis at patuloy na itinatapon ang kanyang mga chips. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, okay, pagkatapos ay hahayaan kitang mabuhay pansamantala. Ngunit pansamantala, hindi ka makakapunta kahit saan. Okay? Okay. Ang Sky Blood Rainbow ay nagmamadaling tumango. Hanggat kaya niyang panatilihin ang kanyang buhay, lahat ay may pagkakataon. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Kinaladkad niya ang Sky Blood Rainbow at sumugod sa Heaven Gate. Ayon kay Chu Hidao, ang pamana ng walang kamatayang sekta ng pagpatay ay lubhang kakilakilabot at maaaring banta sa lahat ng mga magsasaka. Ngayon, ang mga salita ng Sky Blood Rainbow ay muling kinumpirma ang pahayag na ito. Pagkatapos bumalik sa Heaven Gate, binali ni Chinyu ang 4 na limbs ng Sky Blood Rainbow at hinalungkat ang mga cabinet para makahanap ng magic artifact na nakagapos sa katawan ng Sky Blood Rainbow. Noon lang siya nakadama ng kaunti. Sa sandaling ito, sa Hall of the Heaven Gate, 20 makapangyarihang tao ang naghihintay kay Chinyu.
Nakaramdam sila ng bahagyang pagkabalisa sa kanilang mga puso. Kahit na nangako si Chinyu, alam nila sa kanilang mga puso na ang ganoong pangako ay walang halaga at maaaring bawiin anumang oras. Ads by Pop Future. Maliban sa mga dalubhasang ekspertong ito, nakaupo rin si Ye Ching sa Great Hall. Malamig siyang tumingin sa lahat, ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng pagpatay. Matapos maranasan ang labanang ito, hindi napigilan ni Ye Ching na mahulog sa malalim na pag-iisip. Ang pagdating ng ginintoang panahon ay naging dahilan upang ang mga makabagong sandata ay hindi makalampas sa mga martial artist. At sa pag-abandona sa kanyang paglilinang, hindi na niya nagawang protektahan ang sunog na bansa. Marahil, oras na para magsimula akong magtanim muli. Mamantong hininga si Ye Ching sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, pumasok si Chinyu mula sa labas ng pinto. Sa sandaling nakita nila si Chinyu, naging malamig ang mga ekspresyon ng lahat. Bagamat walang umimik, nananatili ang kakaibang kapaligiran sa silid. Si Chinyu ay dumiretso sa upuan ng sect master at umupo. Uminom siya ng isang subo ng tubig at saka walang pakialam na sinabi, lahat, hindi kailangang kabahan. Gusto lang ninyong lahat na magtungo sa banal na rehiyon, at ako rin, para walang awayan sa pagitan natin. Tama. Hindi kami handa na maging kaaway ng munting kaibigang si Chin. Agad na sinamantala ng isang makapangyarihang tao ang sitwasyon. Inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa lahat at sinabing, sa susunod na magbubukas ang banal na rehiyon, ang oras ay hindi pa itinakda. Lahat ay nagbayad ng napakagandang halaga para makapunta sa banal na rehiyon. Sa puntong ito, huminto sandali si Chinyu bago kumuha ng mapa at ibinigay ito sa isa sa mas matataas na nilalang sa tabi niya. Ito ang mga posisyon ng 18 array platform. Upang maiwasan ang anumang aksidente, gusto kong problemayan ang lahat na magbantay malapit sa 18 array platform. Kung mayroong anumang hindi pangkaraniwang paggalaw, dapat ninyong bigyan ng babala ang isa't isa, sabi ni Chinyu. Ads by Pop Future. Nang marinig ito, ang maraming matataas na nilalang ay agad na natuwa. Dati, ayon sa kahilingan ni Gu Xinghe, natagpuan na nila ang karamihan sa mga sinaunang array platform. Gayunpaman, malayo pa rin sila sa 18 array platform. Sa mapa na ito, masisiguro rin nilang sila ang unang makakatanggap ng balita tungkol sa banal na rehiyon. Bakit hindi? Young friend Chin? Please rest assured. Gagawin namin ang aming makakaya. Isang makapangyarihang figure ang nagpahayag ng kanyang paninindigan. Tama. Kapag pumunta na tayo sa Holy Region, maituturing tayong isang pamilya. Pagdating ng oras na iyon, kailangan nating bantayan ang isa't isa. Sa pagsama sa atin ng batang kaibigang si Chin, magkakaroon din tayo ng kumpiyansa. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, sige, umaasa din ako na lahat ay maaaring maging tapat sa isa't isa. Sigurado, sigurado. Lahat ay kinulong ang kanilang mga kamay at sinabi. Ang lakas ng munting kaibigan na si Chin ay labis kaming nagulat, at ang kanyang estado ng pag-iisip ay naging dahilan upang kami ay humanga sa kanya. Pagkatapos ng isang round ng pagmamayabang, ang kapaligiran ay nahulog sa isang awkward na estado. Hindi na sila nagtagal. Pagkatapos ng isang round ng diskusyon, nagmadali silang pumunta sa iba't ibang array platform. Hindi nagtagal, si Chinyu at Ye Ching na lang ang naiwan sa bulwagan. Si Chinyu ay orihinal na gustong gumawa ng tableta para kay Ye Ching para gamutin ang kanyang mga sugat, ngunit sa sandaling ito, napagtanto ni Chinyu na kung wala ang suporta ng spirit energy, hindi siya makakagawa ng isang tableta. Maaari lamang niya itong payagan na pumunta sa Divine Alchemist Pavilion. Commander Ye, ano ang susunod mong plano? Nagbuo si Chinyu ng isang tasa ng tsaa para kay Ye Ching at casual na nagtanong. Napabuntong hininga si Ye Ching at sinabi, panahon na para ipagpatuloy ko ang aking paglilinang. Ang nangyari ngayon ay tiyak na hindi ang tanging pagkakataon. Ngumiti si Chinyu at sinabi, hindi interesado si Commander Ye na pumunta sa Holy Region. Ads by Pop Future. Hindi sa ngayon. Umiling si Ye Ching. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang hangarin, kaya't hindi na nagsalita pa si Chinyu. Pagkatapos paalisin si Ye Ching, ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo para tingnan ang sarili niyang katawan.
Ang katawan na ito ay natatakpan ng mga butik, at paminsan-minsan, makikita ang ilang mga galos. Pagkatapos ng napakalaking labanan, kaunting peklat na lang ang natitira, na labis na ikinasiya ni Chinyu. Kung gagamitin ko ang battle word incantation at ang tunay na katawan ng Asherwood, iniisip ko kung gaano kalaki ang katawan na ito. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang katawan ni Chinyu ay hindi man lang maikukumpara sa isang supreme expert. Kung mababawi niya ang kanyang espiritual na enerhiya, hindi niya alam kung gaano siya kalakas. Kung mayroon akong sapat na sigla, maaari kong makuha ang Twilight Chi sa Sagradong Mausoleum upang itaas ang aking katawan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Gamit ang Twilight Chi para iangat ang kanyang katawan at gamitin ang sigla upang mabawi ang pagbaba na dulot ng Twilight Chi. Gayunpaman, walang ideya si Chinyu kung ano ang sigla. Hindi pa niya ito nakita noon, kaya maaari na lamang siyang maghintay hanggang sa maabot niya ang antas ng santo bago gumawa ng anumang mga plano. Hindi na natili si Chinyu sa Heaven Gate noong araw na iyon. Sa halip, binalak niyang gamitin ang gabi para magtungo muli sa Rainbow Village. Sa nakaraang pakikipag-usap kay Old Meng, palaging nararamdaman ni Chinyu na may mali. Ang inilarawan niya ay ibang-iba sa nakita ni Chinyu sa Inkstone. Nang umalis si Chinyu sa Heaven Gate at papunta na sana sa Rainbow Village, ilang kakaibang aura ang tahimik na lumapit sa kanya. Ang mga mata ni Chinyu ay puno ng panloob na chi. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata at hindi gumagalaw. Hindi nagtagal, lumitaw ang tatlong figure sa larangan ng pangitain ni Chinyu at hinaranggan ang landas ni Chinyu. Nang makita niya kung sino iyon, nakita sa mukha ni Chinyu ang isang bakas ng malamig na ngiti na mahirap makita. May mali talaga sa matandang Meng na ito. Tita, bakit ka nandito? Nagkunwaring nagulat si Chinyu at nagtanong. Inilagay ng matandang Meng ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at naglakad kasama ang kanyang nakayukong katawan. Nakangiti niyang sabi, hindi mo ba gustong malaman ang balita tungkol sa iyong ina? Dinala kita upang makita siya. Kabanata 1207, ang sikreto ng magulong katawan. Sa pagtingin sa kakaibang ngiti ni Old Meng, may naintindihan din si Chinyu. Oo naman, maaaring magbago ang mukha ng isang tao. Noong nakaraang araw, nang makita niya siya ay tapat at mabait pa rin, ngunit ngayon ay tila siya ay medyo masama at taksil. Saglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, Tita, huli na ang lahat. Bakit hindi natin pag-usapan ito bukas? Inilagay ng matandang Meng ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, Tara na. Hindi natin kayang mag-aksaya ng oras. Hindi ako pupunta. Tinanggihan ni Chinyu si Old Meng. Pinaikit ng matandang Meng ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin mo ba ay may pagpipilian ka pa ngayon? Bago niya natapos ang kanyang mga salita, dahan-daang lumabas ang dalawang figurang nagtatago sa dilim. Nang makita ang kasuotan ng dalawang taong ito, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Ang dalawang taong ito ay nakasuot din ng itim na damit. Halos magkapareho sila sa nakita ni Chinyu sa Inkstone. Tumingin si Chinyu kay Old Meng at malamig na sinabi, Tita, ano ang ibig mong sabihin dito? Tumawa ng malakas ang matandang Meng at sinabing, Binata, napakaliit mo ng pananaw sa mundong ito. Maraming bagay na hindi mo maisip. Kasabay nito, ikinaway ng matandang Meng ang kanyang kamay, at ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay dumating sa harap ni Chinyu na may kasamang whoosh. Hinawakan nila ang mga kadena sa kanilang mga kamay at inihagis ito pasulong, na naggapos kay Chinyu. Hindi nakipagpunyagi si Chinyu. Masasabi niyang hindi simple ang bagay na ito. Bukod dito, hindi nakita ng matandang Meng ang kanyang lakas. Sa makatuwid, binalak ni Chinyu na gamitin ang pagkakataong ito para mag-imbestiga. Ads by Pop Future. Alisin mo siya, malamig na sabi ng matandang Meng. Ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit ay parang black and white impermanence. Hinailan nila ang mga tanikala na nakagapos kay Chinyu at sumunod sa likod ni Old Meng, sumakay sa isang kotse. Si Chinyu ay nakaupo sa kotse, ang kanyang puso ay lumalamig at lumalamig. Matandang Meng, hindi ba kayo ng aking nanay na matalik na kaibigan?
Baka may kinalaman kayo sa pagkawala ng aking ina. Sumandal si Chinyu sa kotse at nagtanong. Walang pakialam na sinabi ng matandang Meng, matalik na kaibigan. Lahat ng damdamin sa mundong ito ay maaaring iwanan. Sa iyo, ito ay maaaring maging malalim. Malamig na tumawa si Chinyu. Ang mga taong ito ay tila pareho. Matapos makuha ang isang tiyak na antas ng kakayahan, palagi nilang iniisip na nakita na nila ang buong mundo, na tumuturo na may maladyos na pananaw. Sa kasong ito, ang pagkawala ng aking ina ay talagang may kinalaman sa iyo, malamig na sabi ni Chinyu. Walang pakialam na sinabi ng matandang Meng, hindi na kailangang mabalisa. Malalaman mo ang lahat sa lalong madaling panahon. Hindi ko maintindihan. Kami ng nanay ko ay mga ordinaryong tao lang. Ano ang halaga namin sa iyo? Nagkunwaring naiinis si Chinyu at nagtanong. Sabi ko sa iyo, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Hindi na kailangang mag-alala, malamig na sabi ng matandang Meng. Hindi sumuko si Chinyu. Patuloy siyang nagtanong, buhay pa ba ang aking ina? Ano ang ginawa mo sa kanya? Masyado kang nagsasalita. Nawala ng pasensya ang matandang Meng. Tumalikod siya at marahang tinapot gamit ang kanyang mga daliring parang kuko na nanginginig. Isang sinag ng liwanag ang nagtatak sa bibig ni Chinyu. Sa ganoong lakas, madaling makalaya si Chinyu, ngunit hindi siya nagmamadali. Bumilis ang sasakyan hanggang sa Rainbow Village. Ads by Pop Future. Sumandal si Chinyu sa kotse at hindi nagsalita habang nasa daan. Makalipas ang halos 10 oras, pagdating nila sa Rainbow Village, maliwanag na ang langit. Ang nayon ay kalmado gaya ng dati. Ang bagay na ito ay tila walang kinalaman sa kanila. Ang matandang Meng ay nagmaneho ng kotse patungo sa isang tiwangwang na bulubundukin. May malaking bahay na putik dito. Bantayan mo siya. Dalhin mo siya para salubungin ang Panginoon sa gabi, malamig na sabi ni Old Meng. Tumango ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit. Pagkatapos, binuhat nila si Chinyu at itinapon sa putik na bahay para ikulong. Madilim ang paligid, napakadilim na hindi nakikita ng mga daliri. Hindi maiwasan ni Chinyu ang makaramdam ng pagkabalisa. Sabik siyang malaman kung sino ang nasa likod ni Old Meng, o ang organisasyon, at ang Panginoong binanggit niya, at kung sino siya. Hindi siya maaaring magmadali. Tahimik lang na nakaupo si Chinyu doon at maghintay sa pagsapit ng gabi. Sa labas, kinuha ni Old Meng ang kanyang telepono at may tinawagan. Nahuli ko na ang tao at nasa Rainbow Village siya ngayon. Sabi ni Old Meng. Ang tao sa kabilang dulo ay bumantong hininga bilang pagkilala, at pagkatapos ay nagsabi ng may kaunting pag-aalala, siya ay mula sa bansa ng apoy. Nabalitaan ko na may napakaraming martial artist sa bansa ng apoy kamakailan. Hindi dapat magkaroon ng anumang malakas na background sa likod ng pyro na ito, tama ba? Ang matandang Meng ay nanunuya at nagsabi, huwag kang mag-alala. Ang taong ito ay isang ordinaryong tao lamang at walang anumang pagbabago sa enerhiya ng espiritu sa loob ng kanyang katawan. Tama na, dalhin mo siya para makita ang Panginoon ngayong gabi. Pagkasabi noon ay ibinaba na niya ang telepono. Ads by Pop Future. Unti-unting nagdilim ang langit. Isang kabilugan ng buwan ang tahimik na umakyat sa mga tuktok ng puno. Creep. Isang biglaang tunog ang gumising kay Chinyu mula sa kanyang pag-unawa sa fighting word formula. Pagkatapos, nakita niya ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na papasok. Wala silang sinabi. Halos hinablot lang nila ang mga kadena na nakaunat sa katawan ni Chinyu at dumula sa lupa. Si Chinyu ay muling pinasok sa kotse, patungo sa hindi malamang direksyon. Hindi nagtagal, dumating ang kotse sa hangganan at nagmaneho sa isang lungsod na tinatawag na Triangle City. Nagulat ito kay Chinyu. Akala niya ay may kinalaman si Old Meng sa sinaunang array platform, ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang kotse ay nagmaneho sa tatsulok na lungsod at dumating sa pasukan ng isang marangyang palasyo sa gitna. Nandito na tayo, nakangiting sabi ni matandang Meng. Kinaladkad ng dalawang lalaking nakasuot ng itim si Chinyu papasok sa palasyo. Sa sandaling pumasok sila sa palasyo, nakaramdam ng lamig si Chinyu. Kinaladkad nila si Chinyu sa mahabang koridor at sa wakas ay huminto sa pasukan ng isang opisina.
Ang opisinang ito ay pinalamutian ng labis na marangyang, nakahawig ng opisina ng isang modernong presidente. Nakaupo sa opisina ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot at kurbata. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay mukhang mahusay ang pananamit, tulad ng isang matagumpay na tao. May hawak siyang tabako sa kanyang kamay, nakaupo sa sofa at naninigarilyo. May hawak siyang baso ng red wine sa kamay niya. Sa kanyang harapan, tila may dalawang bisita na nag-uusap ng mahahalagang bagay. Gayunpaman, nang makita nila si Qin Yu na nakatali, hindi na sila nagulat. Chief Bao? Dinala ko na ang tao dito, sabi ng matandang Meng. Bahagyang tumango ang lalaking tinawag na punong Bao at walang pakialam na sinabi, hindi ko alam kung may halaga ang batang ito o minanan niya ang pangangatawan ng kanyang ina. Naghihintay pa rin ang Panginoon. Nakangiting sabi ng matandang Meng, hindi ko alam ang tungkol dyan. Kailangan kong hilingin kay Chief Bao na siya mismo ang mag-imbestiga dito. Kabanata 1208, Panginoon ng Triangle City. Ang lalaking tinatawag na Chief Bao ay agad na tumayo at naglakad patungo kay Qin Yu. Si Qin Yu, sa kabilang banda, ay unti-unting nasasabik. Sa usapan nilang dalawa, tila interesado sila sa konstitusyon ng kanilang ina. Hindi kaya may magulong katawan din ang kanilang ina. Ang kanilang sariling konstitusyon ay minana sa kanilang ina. Napakalaki ng posibilidad na ito, dahil ang isang magulong katawan ay iba sa ibang mga konstitusyon tulad ng banal na katawan. Bago humakbang sa landas ng paglilinang, ang isang magulong katawan ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. Kaya naman naging ordinaryong tao ang kanyang ina sa buong buhay niya. Habang nag-iisip si Qin Yu, naglakad na si Director Bao. Ang kanyang palad ay kumikislap na may maliwanag na liwanag, at dahan-dahan niyang inilagay ito sa noo ni Qin Yu. Naramdaman lamang ni Qin Yu ang kakaibang aura na bumabalot sa kanyang buong katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, bakas ng pagkagulat at pananabik ang bumalatay sa mukha ni Director Bao. Haha, ang gulo talaga ng katawan ng batang ito. Hindi napigilan ni Direk Bao na tumawa ng malakas sa tuwa. Hindi napigilan ng matandang Meng na bumulala sa gilid, talaga. Nagmana talaga ang batang ito ng konstitusyon ng Jade Bodhisattva. Tama, matandang Meng. Nakagawa ka ng isang karapat-dapat na gawa sa pagkakataong ito, mahinang sabi ni Direk Bao. Pagkatapos sabihin iyon, iniunat ni Director Bao ang kanyang palad at ibinato ang isang maliit na bote ng dark green na likido kay Old Meng. Ang likidong ito ay tila lubhang kaakit-akit. Matapos matanggap ni Old Meng ang likidong ito, agad siyang naging labis na nasasabik. Salamat, Chief Bao. Ikinulong ng matandang Meng ang kanyang mga kamay. Mahinang sinabi ni Chief Bao, kung talagang hahayaan ng batang ito na ganap na mabuhay ang Panginoon, magkakaroon ka ng mas malaking gantimpala. Ads by Pop Future. Medyo nasasabik na sinabi ng matandang Meng, Chief Bao, maaari mo bang hayaan akong maging Panginoon ng lungsod ng Triangle City na ito? Tinaas ni Chief Bao ang kanyang kilay at mahinang sinabi, hindi maliit ang iyong ambisyon. Pag-iisipan ko itong mabuti. Salamat, Chief Bao. Nagmamadaling itinaas ng matandang Meng ang kanyang mga kamay at nagpasalamat sa kanya. Nang marinig ni Qin Yu ang kanilang pag-uusap, hindi maiwasan ni Qin Yu na tumingin kay Chief Bao ng malamig at sinabing, ikaw ba ang Panginoon ng lungsod ng Triangle City na ito? Tinulyapan ni Chief Bao si Qin Yu at sinabing, hindi mo na kailangang malaman pa. Malamig ang mukha ni Qin Yu. Pinigil niya ang galit sa kanyang puso at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos, personal na pinangunahan ni Chief Bao si Qin Yu sa kailaliman ng palasyo. Ang ikinagulat ni Qin Yu ay maraming tao sa palasyong ito, at karamihan sa kanila ay mga martial artist. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng suit, at tila may malapit silang relasyon sa Triangle City. You control Triangle City. Malamig na tanong ni Qin Yu. Tumawa si Chief Bao, ano ang silbi ng maraming nalalaman? Walang sinabi si Qin Yu. Gusto lang niyang mailigtas ang kanyang ina sa lalong madaling panahon. Tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Triangle City, walang pusong pakialam si Qin Yu. Hindi nagtagal, nakarating na silang dalawa sa kailaliman ng palasyo. May isang gate na ilang metro ang taas. Ang gate ay nagbigay ng mahigpit na panloob na chi.
Hindi lamang iyon, ang gate ay tila gumamit ng ilang lihim na paraan upang ihiwalay ito sa labas ng mundo. Ipinatong ni Chief Bao ang kanyang kamay sa tarangkahan at sinabi, Panginoon, dinala ko na ang tao. Siya ay talagang isang magulong katawan. Hindi nagtagal, isang boses ang tumunog mula sa loob ng pinto, ano ang pangalan ng taong ito? Bahagyang napataas ang kilay ni Chief Bao habang nakatingin kay Chinyu at nagtanong, ano ang pangalan mo? Ads by Pop Future. Ang pangalan ko ay Zhang Fei. Casual na gumawa ng pangalan si Chinyu. Hindi nag-alinlangan si Punong Bao at sinabi sa pintuan, Panginoon, ang pangalan ng taong ito ay Zhang Fei. Natahimik sandali ang nasa kabilang dulo bago niya sinabi, ang kamakailang pag-unlad ng martial arts ng Fire Country ay lumampas na sa aming mga imahinasyon. May ilang mga tao na hindi namin mahawakan, tulad niyan ikaw Ching, Jiang He, at ngayon ay may isa pang tao na tinatawag na Chinyu. Tinulyapan ni Chief Bao si Chinyu at nagtanong, kilala mo ba sila? Hindi. Malamig na sabi ni Chinyu. Nang marinig iyon, dahan-daang bumukas ang pinto. Itim na itim sa loob, at sa loob ng itim na kadiliman na iyon, may isa pang figurang nakatago. Ang taong ito ay nakasuot din ng itim na roba, ang kanyang likod ay nakaharap kay Chinyu. Aking Panginoon, dinala ko na ang tao. Nakayukong sabi ni Chief Bao. Dahan-daang ibinaling ng Panginoon ang kanyang katawan at bahagyang itinaas ang kanyang palad. Ang katawan ni Chinyu ay hindi napigil ang sumugod sa kanya. Panginoon, nasuri ko na. Magulo ang katawan ng batang ito. Sabi ni Chief Bao. Bahagyang tumango ang Panginoon. Pinalaki niya si Chinyu sa harap niya at malamig na sinabi, hindi ko inaasahan na hindi mo lang namana ang pangangatawan ng iyong ina, namana mo rin ito ng lubos. Sa oras na ito, hindi na ito napigilan ni Chinyu. Malamig siyang tumingin sa Panginoon at sinabi, nasaan ang aking ina ngayon? Alam kong hindi pa siya patay. Malamig na sinabi ng Panginoon, bagaman ang iyong ina ay may magulo na katawan, ang kanyang katawan ay napakahina at hindi niya kayang magtanim. Maraming manpower at material resources ang aking ginugol, at gumamit ng hindi mabilang na mga lihim na diskarte, ngunit hindi ko pa rin mababago ang sitwasyong ito. Kaya ko lang sumuko. Buti na lang at nagpakita ka. Sumuko ka. Anong ibig mong sabihin? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Sinabi ng Panginoon ng masama, ang pagsuko ay nangangahulugan na nawala ang iyong halaga. Ano sa palagay mo? Si Chinyu ay agad na nagkaroon ng napakasamang premonition. Ads by Pop Future. Nasaan ang aking ina? Galit na sabi ni Chinyu. Masungit, ang lakas ng loob mong makipag-usap sa Panginoon. Malakas na sumigaw ang isang lalaking nakasuot ng itim sa likuran niya. Wala na si Chinyu sa mood na magtiis. Bigla siyang napatayo at kasabay ng pag-iling ng kanyang mga braso ay naputol ang mga tanikala sa kanyang katawan. Ha! Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Mabilis na humakbang pasulong ang dalawang lalaking nakasuot ng itim, naghahanda na ibaba si Chinyu. Hindi man lang lumingon si Chinyu. Sinampal niya ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit, naging madugong ambon. Tinatanong kita, nasaan ang aking ina? Malamig na sabi ni Chinyu. Ang Panginoon sa kanyang harapan ay tila naramdaman na may mali. Malamig niyang tanong, nakatuntong ka na ba sa landas ng paglilinang? I'm asking you where my mother is. Biglang naunat ang palad ni Chinyu at direktang humawak sa Panginoon. Ngunit ang ikinagulat ni Chinyu ay ang kanyang palad ay direktang tumusok sa itim na damit. Sa ilalim ng itim na damit, walang tao doon. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ang ekspresyon sa mukha ni Chief Bao ay nagbago ng husto habang ang hindi mabilang na itim na nakadamit na lalaki ay pumasok mula sa kanyang likuran. Ako si Chinyu. Huminga ng malalim si Chinyu. Ikaw si Chinyu. Agad na nagbago ang mukha ng lahat. Ang tinig ng Panginoon ay muling umahan sa itim na damit. Isang boses ang nanggaling sa ilalim ng itim na damit. Ito ay usap-usapan na mayroong isang tao mula sa Fire Country. Ako ay nagtatanong sa iyo kung nasaan ang aking ina. Galit na umungal si Chinyu, at niyanig ang buong bulwagan sa isang hagong. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon sa isang malalim na tinig, hindi ko nais na maging kaaway mo.
Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan noon. Pagkatapos noon, lumutang siya sa harap ng punong Bao at nagsabi, "Nasaan si Bodhisattva Jade?" Nilunok ni Chief Bao ang kanyang laway at sinabing, "Kalahating oras na ang nakalipas, nagpadala ako ng isang tao para ipadala siya para harapin. Tatawagan ko sila para huminto ngayon. Dapat may oras pa." Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kung ayos lang ang nanay ko, magiging maayos din ang lahat. Kung kulang ng buhok ang nanay ko, gagawin kong mawala ang tatsulok na lungsod na ito." Kabanata 1209, pilit na ibinabalik ang banal na diwa. Hindi nang ahas si Pangulong Bao na magsabi ng kahit ano. Dali-dali niyang nilabas ang phone niya at sasabihin na sana sa kabilang party na huminto na. Ngunit ilang beses siyang tumawag, ngunit walang sumasagot. Agad na natarante si Pangulong Bao. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasabi, magpapadala ako ng mga tao para habulin sila ngayon. Ginagarantiya ko na ang iyong ina ay hindi magkakaroon ng anumang problema. Pumunta si Chinyu sa harap ni Boss Bao at malamig na sinabi, "Dalhin mo ako agad doon." Okay. Sa oras na ito, si Boss Bao ay nagpapanik na at patuloy na tumatango sa kanyang ulo. Hinawakan ni Chinyu si Boss Bao at ang kanyang katawan ay biglang tumalon, direktang tumago sa palasyo. "Sabihin mo sa akin, nasaan ang aking ina?" Malamig na tanong ni Chinyu. Paano magsisinungaling si Boss Bao? Sinabi niya kay Chinyu ang eksaktong lokasyon. Tinundan ni Chinyu ang kinaroroonan ni Chief Bao at nagmamadaling pumunta sa kanyang destinasyon. Ito ay tatsulok na lungsod, isang napakagulong maliit na bansa. Ang Flames of War ay makikita sa lahat ng dako dito. Ang ibinigay ng punong lokasyon na si Bao ay medyo malayo sa palasyo. Kahit nasa bilis ni Chinyu, aabutin siya ng 12 minuto. Habang nasa daan, sinubukan ni Chinyu ang kanyang makakaya na magmadali sa kanyang destinasyon. Malapit na tayo, mauna lang tayo, nanginginig na sabi ni Chief Bao. Patuloy siyang nagdarasal sa kanyang puso, natatakot na may mangyari sa ina ni Chinyu. Mga ad ng Pop Future. Lumiwanag ang rebelde ni Chinyu nang i-activate niya ang kanyang Divine Eye at sumugod pasulong. Hindi nagtagal, nakita niya ang mga figure ng ilang lalaki. Parang may hinuhukay sila. Samantalang ang kanyang ina ay nakatagilid. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Wala siyang pakialam sa punong Bao sa kanyang kamay. Itinabi niya ito sa isang tabi at desperadong sumugod sa kanyang ina. Kahit na napakabilis ni Chinyu, napakabagal pa rin niya ng isang hakbang. Sa oras na dumating si Chinyu, ang kanyang ina ay wala ng anumang senyales ng internal chi. Nakahandusay siya sa lupa, at medyo nanlamig na ang katawan niya. Nay! Niyakap ni Chinyu ang figure ng kanyang ina. Sinubukan niyang ibalik ang buhay nito, ngunit huli na ang lahat. Ito ay nagpalungkot kay Chinyu. Niyakap niya ng mahigpit ang katawan ng ina, at hindi napigilan ang pag-agos ng luha. Hindi inakala ni Chinyu na hindi niya makikita ang huling mukha ng kanyang ina. Kahit anong sigaw ni Chinyu, walang reaksyon ang bangkay na ito. Who the F*** CKRU? Ang mga tauhan ni Chief Bao ay may hawak na mga pala at itinuro ang ilong ni Chinyu. Hinawakan ni Chinyu ang katawan ng kanyang ina at dahan-daang tumayo. Malamig siyang tumingin sa kanila at sinabi sa mahinang boses, "Papabayaran ko kayong lahat." Pagkatapos sabihin iyon, ang mga katawan ng mga taong iyon ay agad na naging isang madugong ambon. Hinawakan ni Chinyu ang katawan ng kanyang ina at nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Hindi na siya pamatak muli, ngunit ang kanyang mukha ay napakalamig. Mga ad ng Pop Future. Pagkatapos, niyakap ni Chinyu ang katawan ng kanyang ina at naglakad patungo sa palasyo kung nasaan ang Panginoon. Ngunit nang bumalik siya sa palasyo, nawala na sina Punong Bao at Matandang Meng. Tungkol naman sa Panginoon, ang iniwan niya sa palasyo ay talagang isang after-image lang, hindi man lang ang kanyang tunay na katawan. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabi sa mahinang boses, "Sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Siguradong papatayin ko kayong lahat." Gayunpaman, hindi nagmamadali si Chinyu. Sa halip, dinala niya ang kanyang ina at nagmamadaling bumalik. May pill sa formula ng pill niya. Tinawag itong iSoul Divine Pill.
Ang ganitong uri ng tableta ay maaaring maprotektahan ang bangkay mula sa pagkabulok. Sa parehong araw, bumalik si Qin Yu sa Divine Alchemist Pavilion at natagpuan si Ziyang Danqing. Pagkaalis ng Pavilion Master, si Ziyang Danqing ay naging Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Gabi na, ngunit itinulak ni Qin Yu ang pinto at pumasok. Si Ziyang Danqing, na mahimbing na natutulog, ay agad na nagising. Nang makita niya kung sino iyon ay hindi niya maiwasang mabigla. Qin Yu? Ikaw. Senior Ziyang, ipapaliwanag ko sa iyo sa hinaharap. Kailangan kitang tulungan akong magpino ng isang tableta, ang Ice Soul Divine Pill. Ibibigay ko sa iyo ang formula ng tableta. Ang mga salita ni Qin Yu ay tila napakalmado. Sumimangot si Ziyang Danqing at sinabing, narinig ko na ang Ice Soul Divine Pill, ngunit wala akong formula ng tableta. Ako. Sasabihin ko sa iyo kung paano ito pinuhin, malamig na sabi ni Qin Yu. Bagamat maraming pagdududa si Ziyang Danqing, hindi na siya nagtanong pa. Agad siyang pumayag sa kahilingan ni Qin Yu at tumango. Mga ad ng Pub Future. Pumunta silang dalawa sa bodega para kumuha ng gamot. Pagkatapos, sa ilalim ng gabay ni Qin Yu, sinimulan nilang pinuhin ang Ice Spirit Pill. Ang pagpino ng Ice Spirit Pill ay hindi madali. Bilang karagdagan, hindi alam ni Ziyang Danqing ang formula ng tableta, kaya matagumpay na napino ang tableta ng 3 beses. Gayunpaman, nang magkaroon ng hugis ang Ice Spirit Pill, gabi na ng ikalawang araw. Isang nagyayelong asul na tableta ang nakalagay sa medicinal cauldron. Pavilion Master Ziyang, mangyaring tulungan akong pakainin ang tableta. Tumingin si Qin Yu kay Ziyang Danqing. Kung walang espiritong enerhiya, maraming bagay ang hindi maginhawang gawin. Hindi man lang may padala ni Qin Yu ang tableta sa katawan ng kanyang ina. Pumayag si Ziyang Danqing at pagkatapos, ayon sa kahilingan ni Qin Yu, ipinadala ang Ice Spirit Pill sa tiyan ng kanyang ina. Matapos gawin ang lahat ng ito, nagtanong si Ziyang Danqing, Qin Yu, ano ang nangyayari? Sino ang babaeng ito? Natahimik sandali si Qin Yu, at pagkatapos ay nagsabi, ang aking ina. Iyong inay mo. Hindi mapigilan ni Ziyang Danqing na mabigla. Napabuntong hininga si Qin Yu, at pagkatapos ay nagsabi, Pavilion Master Ziyang, ipapaubaya ko sa iyo ang katawan ng aking ina sa ngayon. Kumunot ang noo ni Ziyang Danqing at sinabing, Qin Yu, huwag mo akong sisihin sa pagiging direkta. Patay na siya. Kahit na panatilihin mo ang kanyang katawan, hindi na siya muling mabubuhay. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabing, kailangan kong mag-isip ng paraan para maibalik ang kanyang banal na pakiramdam. Sa sandaling sinabi niya iyon, nanlaki ang mga mata ni Ziyang Danqing. Ibalik ang kanyang banal na kahulugan. Sa mga tuntunin ng karaniwang tao, ito ay upang piliting ibalik ang kanyang kaluluwa. Ngunit kung saan pupunta ang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan, walang nakakaalam hanggang ngayon. Ang ilan ay nagsabi na ito ay babalik sa heavenly daw, habang ang iba ay nagsabi na ito ay papasok sa susunod na reinkarnasyon. Ngunit kung saan ito pupunta, walang nakakaalam. Baka gusto ni Qin Yu na pumunta sa underworld para pilitin itong bawiin. Medyo exaggerated iyon. Wala pang nakagawa ng ganyan dati. Hindi na nagpaliwanag si Qin Yu kay Ziyang Danqing. Tumalikod siya at umalis sa Divine Alchemist Pavilion. Kabanata 12:10, Flag ng Teleportation Array. Sa likod na bundok ng Divine Alchemist Pavilion. Ito ay orihinal na isang tigang na burol, ngunit sa ilalim ng pagsusumikap ni Ziyang Danqing, ito ay naging isang berdeng bundok at berdeng tubig. Ang liwanag ng buwan na nakabitin sa langit ang tanging liwanag dito. Ang mga tao sa malayo ay tila nakatulog ng matagal. Natahimik ang lahat. Tulala si Qin Yu na nakaupo sa bundok. Gulong-gulo ang kanyang isip, at puno ng halo-halong damdamin ang kanyang puso. Kahit na hindi pa niya nakilala ang kanyang ina, ang dugong dumadaloy sa kanyang katawan, at maging ang kanyang konstitusyon, ay pawang namana sa kanyang ina. Gustong ibalik ni Qin Yu ang divine sense ng kanyang ina, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Umihip ang malamig na hangin, at kumaluskos ang mga halamang gamot. Si Qin Yu ay nababalot ng mga halaman, ngunit walang bakas ng buhay sa kanyang mga mata.
Hindi niya maisip kung bakit hindi nailigtas ng kanyang ama ang kanyang ina kung hindi man lang matalo ng tinatawag na Panginoon si Qin Yu. Napakalapit ko. Napakalapit ko nang iligtas ang buhay ng aking ina. Tumayo si Qin Yu mula sa lupa. Ang kanyang mahahabang damit ay kumikislap na parang mga pakpak sa hangin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Itong pakiramdam na sobrang lapit ngunit nawawala sa isang kisap mata ang pinakamasakit. Hindi bumababa ng bundok si Qin Yu buong gabi. Naisipan pa niyang magpakamatay at pilitin ang kanyang ama na magpakita ng sarili. Ads by Pop Future. Ngunit sa huli, ang kaisipang ito ay pinawi niya. Sa anumang oras, mayroon lamang pag-asa na mabuhay. Nahulaan na ni Ziyang Danqing na si Qin Yu ay nasa likod ng bundok, ngunit hindi niya ito ginulo. Tahimik lang siyang naghihintay sa looban. Madaling araw, bumaba si Qin Yu mula sa bundok. Inalis niya ang manipis na ulap at mukhang napaka-refresh, na parang walang nangyari. Qin Yu? Ikaw. Ikinalulungkot ko ang pagkawala mo. Matagal na nagpumiglas si Ziyang Danqing. Hindi siya magaling sa salita, kaya sa huli, ilang salita lang ang nasabi niya. Napangiti si Qin Yu at sinabing, okay lang ako. Siya nga pala, Senior Ziyang, may kilala ka bang tao na tinatawag na Lord sa Triangle City? Panginoon. Sumimangot si Qin Yu, pagkatapos ay umiling at sinabing, wala pa akong narinig tungkol sa kanya. Okay, nakuha ko na. Hindi na nagtagal si Qin Yu. Umalis siya pagkatapos magpaalam kay Ziyang Danqing. Naglaho si Lord at maging ang matandang Ming magdamag. Hinanap ni Qin Yu ang halos buong Rainbow Village, ngunit wala siyang makitang bakas ng matandang Meng. Ang tanging bagay na natagpuan niya ay ang sinaunang array platform ay tila inilipat ng isang tao. Sa oras na iyon, matagal nang pinagmamasdan ni Qin Yu ang array platform. Ang lahat ng detalye ay hindi makatakas sa mga mata ni Qin Yu. Tila may mga bakas ng aktibidad ng tao sa array platform. Hindi lang iyon, nabunot na rin ang 8 lantang bandila sa paligid. Ads by Pop Future. Maaaring umalis sila sa lugar na ito sa pamamagitan ng sinaunang array platform na ito. Naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Malamang hindi simple ang Panginoong iyon. Ayon sa simpleng investigasyon ni Qin Yu, ang Panginoong ito ay talagang espiritual na pinuno ng tatsulok na lungsod. Sa madaling salita, siya ay tulad ng pananampalataya ng buong tatsulok na lungsod. Sabi nga, kapag pumalit ang kanilang City Lord, tatawagin siyang isang taong inayos ng langit, at ang langit ay tumutukoy sa Panginoon. Dumating muli si Qin Yu sa palasyong ito. Maraming tao sa palasyo, at tila may pinag-uusapan. Si Chief Bao ang master sa likod ng Triangle City. Ngayong si Chief Bao ay nawala sa isang gabi, ang mga taong ito ay nagpaplano ng isang kudeta. Walang pakialam si Qin Yu tungkol dito, at ayaw na niyang patayin ang inosente. Kaya't, nilampasan niya ang karamihan at dumating sa pintuan kung saan naroon ang Panginoon. Noong araw na iyon, nang dumating si Qin Yu, ito ay napakadilim. Si Qin Yu ay walang oras para mag-obserba ng mabuti. Nang muli siyang pumasok ngayon, nalaman niyang may malaking itim na kristal sa lens ng kamera ng mahabang koridor. Naghalo ito sa dilim. Sa likod ng kristal ay nakatayo ang isang malaking rebulto. Itim din ang estatwa. Hindi alam ni Qin Yu kung ito ba ay dahil sa malaking sukat nito o iba pang dahilan, ngunit naramdaman niya ang bakas ng kamahalan na nagmumula sa rebulto. Lumibot si Qin Yu sa kristal at naglakad papunta sa harapan ng rebulto. May nakita siyang mahinang liwanag na parang alitap-tap na kumikislap sa pagitan ng mga kilay ng rebulto. Ano ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang ilaw. Sa isang iglap, isang figure ang lumitaw sa isip ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Ang taong ito ay nakasuot ng korona at may hawak na cetro. Ang kanyang dalawang mata ay naglalabas ng dalawang magkaibang kulay, isang itim at isang puti. Medyo malaki ang katawan niya, pero sobrang payat din niya. Ang damit na suot niya ay tila imperial na damit. Sa harap ng taong ito, maraming tao na parang mga ministro na nakaluhod sa lupa ng may paggalang. Ito ay isang taos pusong pagpapasakop. Ang eksena ay lumipas at mabilis na nawala ng walang bakas. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu.
Hindi kaya ang malaking figure ay ang Panginoong pinag-uusapan nila? Mula sa eksenang ito, tila ito ang eksena ng pagluhod ng sinaunang pamilya ng imperial. Maaaring ang Panginoong ito ay isa sa mga hari ng tatsulok na lungsod at gumamit ng ilang uri ng lihim na pamamaraan upang mabuhay hanggang ngayon. Habang malalim ang iniisip ni Chinyu, bigla niyang napansin na sa isang gilid ng stone chair, may isang itim na leather box. Ang kahon ay nakalok at tinatakan ng isang lihim na pamamaraan. Gayunpaman, ang lihim na pamamaraan na ito ay hindi mahirap para kay Chinyu. Marahas niyang pinunit ang itim na leather box. Sa loob ng black leather box, may 3 flag. May mga kakaibang karakter na nakaukit sa mga watawat. Ang mga karakter na ito ay tila hindi nagmula sa Earth. Tinampot ni Chinyu ang 3 watawat at pinagmasdang mabuti ang mga ito. Parang pamilyar ang mga flag na ito, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Tinagtagal, nalaman ni Chinyu na may mali. Hindi ba ang watawat na ito ang kailangan ng bandila para ma-activate ang sinaunang array platform? Bakit ito lilito dito? Maaaring ang Panginoon ay nag-imbak ng mga spatial array na mga flag na kailangan upang lampasan ang kawalan. Kung iyon ang kaso, si Chinyu ay maaaring mag-isa na magtungo sa Santo Realm. Hindi na niya kailangang umasa sa mga ito para i-extradite siya. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling sinuri ni Chinyu ang kanyang paligid, gustong makita kung may katulad na mga flag ng array.